Okay, taas nga po yung kamay ng mga naniniwala na may plano ang Diyos sa buhay niya. Taas ang kamay. Amen? So may plano ang Diyos sa ating lahat. Sabi po ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. So alam ng Panginoon na may plano ang Diyos sa atin. Kaya kung minsan, kumbaga hindi natin alam ano ba ang next year, parang wala yata akong plano, pero ang nais ipabatid sa iyo ng Panginoon ay may plano sa iyo ang Panginoon. Okay? Muli sabi mo sa katabi mo, may plano sa iyo si Lord. Now, kung gusto po natin na maranasan yung planong yon, ang kailangan po ay matutunan po kung paano makikita ang Diyos sa bawat kwento ng sarili mong buhay. Okay? So dahil may plano ang Diyos, ibig sabihin, lahat ng mga nangyayaring yon nandoon ng Panginoon. Amen. Okay? At dahil nandoon ng Panginoon, ibig sabihin, ina-accomplish niya yung mga plano niya sa atin. So paano daw makita natin yung plano na yon ng Panginoon ay matutunan po nating makita ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. May inihanda ang Diyos para sa iyong kinabukasan at hindi po nagbabago ang planong yon dahil lamang sa mga nangyayari sa paligid po natin. 'Di ba? Minsan sa katawan natin, sa isipan natin, sa sitwasyon natin, na tila hindi maganda sa paningin natin, pero magbago man po yun ng lahat, ang katotohanan, may plano pa ring maganda ang Panginoon. Kahit pa dumaan tayo sa isang matinding krisis. Okay? Ano man ang mangyari, ang Diyos ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono. Patuloy siyang kumikilos ayon sa kanyang kalooban at patuloy niyang pinaglalakip-lakip ang lahat ng bagay at pangyayari para sa ating ikabubuti. Kaya halimbawa, may mga karanasan tayo ngayon na tila hindi natin gusto at ang interpretation natin hindi mabuti, tandaan natin, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti po natin. Okay? Halimbawa, kung nahihirapan kang paniwalaan yon, isipin po natin yung buhay po ni Jose sa Book of Genesis. Meron pong kwento sa Bible na ginamit ang Diyos, na ginamit ng Diyos ang bawat krisis sa dinaanan niya. Ito pong si Jose. Sa buhay po ni Jose, naganap ang mga di kaaya-ayang pangyayari upang matupad ang mas dakilang plano ng Diyos para sa kanya in relation sa bigger plan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sa madaling salita, alam natin yung kwento, Hindi magaganda yung naranasan ni Jose. Pero lahat ng yon, mga kapatid, ay hinayaan ng Panginoon upang mangyari yung kanyang bigger plan. Sabihin nga po natin, bigger plan. Okay? At nang naroon na siya sa katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay, alam niyo ang sabi niya, kahit ang binalak ng kaaway para sa kanya ay kapahamakan, ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan. Okay? Bakit? Kasi may plano ang Diyos na maganda sa atin. Kaya minsan, feeling natin, para yatang pinagkaitan ako ng panahon, parang hindi naging aayon sa akin ang sitwasyon. Lahat ng yan, mga kapatid, ay maaring gamitin ng Panginoon para sa ating kabutihan. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang. Okay? May malaking plano ang Diyos, mga kapatid, at part ka ng malaking planong ito. Ganyan si Lord sa napakaraming kasaysayan sa Bible. Alam niyo po, kapag nagbabasa tayo ng Bible, doon natin makikilala talaga ang Diyos. Kasi po, sa maraming kasaysayan sa Bible, ganon mga kapatid, na yung mga taong hinirang niya para sa isang dakilang layunin, alam niyo po, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng krisis na pinagdaanan. Okay? Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong kinakaharap na krisis. Meron pong krisis sa politika, merong krisis po sa ekonomiya, maraming pamilya ang dumadaan sa krisis ng pananalapi. At higit po sa lahat, may spiritual crisis tayo, nakikipaglaban tayo sa espiritu ng takot, pag-aalinlangan, pangamba na gustong manaig sa puso ng mga tao. Now, ano nga po ba itong crisis na ito? Pag-usapan natin saglit,
Ano talaga ang ibig sabihin ng salitang crisis? Okay? Ang salitang crisis ay mula sa salitang Griego na nagpapahayag ng konsepto ng pagpapasya o paghatol. So pag sinabi pala nating crisis o crisis, may kinalaman ito sa pagpapasya o paghatol. Hindi lang ito, no, yung mga sitwasyon sa buhay na maaari mong ipagpaliban at balikan na lang kapag may oras ka na. Ang krisis ay isang maselan na sitwasyon na nangangailangan ng agarang desisyon. Ito ay panahon ng matinding kaguluhan, emotional, financial, physical o spiritual. Sa madaling salita, mga kapatid, ang krisis ay isang turning point. Okay? Sabihin nga po natin, turning point. Ito po ay isang sitwasyon o pangyayari kung saan po ang mga desisyon mo ay maaaring magpabago ng direksyon mo sa iyong kinabukasan. So kapag nagkaroon ng crisis, mga kapatid, ibig sabihin, nangangailangan po ito ng pagpapasya o ng desisyon at yung crisis na yon, depende sa desisyon natin, ay maaaring magpabago ng direksyon ng ating kinabukasan. Kaya mga kapatid, pakinggan po natin Kaya napakahalaga na ang ating paniniwala, prinsipyo at ginagawa ay palaging nakabatay sa salita ng Diyos. Kasi kung minsan, 'di ba, kapag biglang may krisis, 'di ba? Ang pagpapasya natin, minsan nakadepende sa emosyon. Lumayas ka. Nung umaalis na, ba't ka nagbabalot-balot? Mapupunta. 'Di ba? Kaya napakahalaga na dahil yun ang krisis eh. Ang krisis ay turning point. Sabihin nga natin, turning point. 'Di ba? At sa panahon ng krisis, pwedeng tumugon tayo ng bugso ng damdamin. Tama ho ba 'yon? 'Di ba? Pwede rin naman tayong tumugon dahil masaya tayo. Okay? Dahil medyo makapalambol sa, ay sige, sagot ko na kayong lahat. 'Di ba? Maaring maging ganun mga kapatid. Now, kaya napakahalaga ng ating paniniwala, prinsipyo, at ginagawa ay palagi pong nakabatay sa salita ng Diyos. Kailangan din nating makasanayan, Kailangan nating makasanayan na huwag magpadala sa emosyon at huwag magmadali. Matutong maghintay habang dinadala sa Diyos sa panalangin ang bawat desisyong gagawin. Kailangan po natin, mga kapatid, ng karunungan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tama ho ba yun? Di ba? Kailangan natin ng karunungan ng Diyos, lalo na kapag nasa gitna tayo ng krisis. Kailangan natin ng gabay, mga kapatid. Merong panalangin sa Bible, ang naging very popular, ito po yung prayer ni Jehoshaphat. Nang lusubin ang Israel ng dalawang malalaking hukbo at makapangyarihang hukbo, hindi niya itinago ang kanyang labis na pagkabahala. Okay? Kaya, ang ginawa niya ay buong pagpapakumbaba siyang nanalangin. So, ang naging tugon niya sa krisis, mga kapatid, ay panalangin. At ganito po, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 12, sabi niya, we do not know what to do. Ano ang sabing kasunod? Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! But our eyes are upon you. Ang sabi niya, we don't know what to do, but our eyes are upon you. At marahil, meron pong ilan sa atin dito ngayong araw, nagpe-pray tayo ng pwedeng ganyang panalangin. Yung parang sinasabi natin na, Lord, di ko na po talaga alam yung gagawin ko. Pero Lord, kapit lang ako sa'yo. Ilan sa atin dito nakapanalangin ng ganyan? Amen. Di ba, Alam niyo po, ang mensaheng ito, yung God in crisis, ito pong ating pinag-uusapan, hindi lang po para sa krisis na kinakaharap ng ating bansa. Okay? Ito po ay para sa bawat isa na humaharap sa iba't ibang anyo ng krisis sa buhay. Ano-ano ba yung mga iba't ibang krisis sa buhay? Halimbawa po, buong buhay mo, yung karir mo,
Yun ang sinasandalan mo sa buhay. Then, biglang bumagsak ang ekonomiya at nawalan ka ng trabaho. Sabi mo sa katabi mo, ay krisis. Di ba? O kaya naman, meron kang mahal sa buhay na biglang naaksidente at pumanaw. Okay? O kaya naman simpleng nagpa-check up ka lang, ngunit sinabi ng doktor, may nakita kaming hindi maganda at kailangan mong i-admit. Eto pa, yung 20 years na kayong mag-asawa, then sasabihin sa'yo ng partner mo, hindi na kita mahal, ayoko na sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, krisis yan, no? Yung anak mong inalagaan, pinag-aral, ay nabuntis o nakabuntis. Okay? Halimbawa, mga kapatid, no, may another story, no, kwento ito. Ito pong si Thomas Dexter Jakes, nakilala bilang TD Jakes, okay? Ay isang nakaimpluwensya sa milyon-milyong tao sa buong mundo sa pamamagitan po no ng kanyang pangangaral, mga libro, leadership conference, mga TV programs at humanitarian projects. Dahil dito, kinilala siya bilang isa sa mga pinakakilalang Christian leader sa makabagong panahon. Okay? So ibig sabihin, ang tindi po no, ng kanyang mga contribution, accomplishment. Sa isang panayam kay Steve Harvey, habang ipinopromote ni T.D. Jakes ang kanyang aklat na Crushing, inopen niya ang isa sa pinakamabibigat na pinagdaanan sa buhay. Alam niyo po, ayon sa kanya, kinausap siya ng anak niya na 13 years old at sinabing buntis ito. Alam niyo po, inisip ni Jakes na iyon ang pinakamasamang bagay na maaring mangyari sa kanya. Lalo na bilang isang pastor na laging nasa mata ng publiko. Ngunit sinabi rin niya na kalaunan ay nakita niya kung paano ginamit ng Diyos ang masakit na karanasang yon upang hubugin hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang kanyang buong pamilya. Alam niyo po, sa kalaunan, ang anak ni T.D. Jakes na si Sarah Jakes Roberts ay isa ng matagumpay na pastor, author, at international speaker. Ang dating kwento ng kanyang teenage pregnancy ay naging bahagi ng kanyang testimony sa halip na maging hadlang sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Pero saglit ho, magkaliwanagan po tayo mga kabataan. Okay, mga kabataan, kung ganon ang naging resulta ng krisis nila, huwag na huwag mong gagayahin yon. Okay, kung may katabi kang kabataan, sabi mo, huwag na huwag. Okay, istorya po nila yon. Ibang istorya mo. Okay, malinaw po ba mga kapatid? Okay, now, alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, sa tagal ko na rin po na nabubuhay at naglilingkod bilang pastor, nakita ko na ang iba't ibang uri ng krisis. Okay? At napansin ko, magkakaiba nga ang nagiging pagtugon ng mga tao sa bawat pangyayari sa kanilang buhay. Yung iba, mahirap na nga ang sitwasyon, lalo pang pahihirapin. Bakit? Dahil sa paraan ng kanilang pagtugon. Mas lalong bumibigat ang mabigat na panahon kapag pinipilit nating lutasin ito sa sarili nating paraan sa halip na sa paraan ng Diyos. Mas lalong nagiging mahirap ang krisis kapag sa halip na lumapit sa Diyos ay lumalayo tayo sa Kanya. Minsan kasi 'di ba pag medyo nagigipit na, nasisikil na po, nahihirapan na yung ating nararamdaman, imbis na lumapit lalo sa Diyos, kabaligtaran ng ginagawa, lumalayo. Mas lumalala ang sitwasyon kapag takot at pagkadismaya ang pinapairal natin kaysa pananampalataya. Kaya pakinggan natin mga kapatid, no? Huwag mong hayaang ang panlabas na krisis ay maging panloob na krisis. Amen, mga kapatid. Okay? Huwag mong hayaang ang kaguluhan sa paligid mo
ay maging kaguluhan sa puso mo. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ang anumang krisis sa buhay mo, okay? Sa buhay, personal, mga kapatid, ay maging krisis ng iyong pananampalataya. Anong ibig sabihin? Meron tayong pinagdadaanan na krisis personal. Huwag nating hayaang maging krisis ng ating pananampalataya. Ano yon? Yung magtatampo tayo kay Lord, hindi na tayo magpe-pray, hindi na tayo magbabasa ng Bible. Okay? Huwag po nating hayaan na ang krisis natin sa buhay ay maging krisis ng ating pananampalataya. Ang krisis ay hindi para maging pabigat sa puso, kundi, tingnan natin mga kapatid, ang krisis ay hindi para maging pabigat sa puso, kundi maging paraan ng pagtugon natin ng tama at matalinong pagpapasya. Okay? Kung gusto nating malampasan ang mga krisis ng may pananampalataya, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw tungkol sa krisis. Pwede po ba nating basahin James chapter 1, 2 hanggang 4? James chapter 1, 2 hanggang 4. Yung malakas na talagang inuunawa nating mabuti. 1, 2, 3, go! At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Napakaganda mga kapatid. Now, alam ko na hindi po madali na i-apply yung mga ganitong pananaw mga kapatid. Lalo na po kapag ikaw mismo ang nasa gitna ng krisis. Pero ang totoo, posible tayong lumago sa ating pagkatao. Posible tayong lumago sa ating espiritual na buhay sa panahon ng pagsubok. Okay? Meron pong ilustrasyon ng isang puno. Ayon po sa mga espesyalista sa pangangalaga ng punong kahoy. Okay? Ang mga punong lumaki sa lugar na meron pong yung regular na hangin ay kadalasang mas matibay kaysa mga punong lumaki sa sobrang protektado ang kapaligiran. Bakit? Kapag ang isang batang puno ay inuga ng hangin araw-araw, okay? Yung puno na yan, araw-araw inuuga mga kapatid. Alam niyo po, napipilitan itong magpalalim ng ugat. Ganun pala yon mga kapatid. Mapalad, lalapat ang kanyang trunk at mapapatibay ang hibla ng kahoy nito. Sa kabilang banda naman, kung ang puno lumaki sa greenhouse o sa lugar na halos walang hangin, maaari itong tumangkad ng mabilis, ngunit hindi gaanong matatag. Kaya kapag unang nakaranas ng malakas na hangin, ano nangyayari? Mabilis itong nababwal. Ganon din sa usapin po ng ating pananampalataya. Kung gusto nating magkaroon ng matatag mga kapatid, na pananampalataya sa panahon ng pagsubok, kailangan din nating dumaan sa mga pagsubok. Okay? Andiyan pa tayo mga kapatid. Amen. 'Di ba? So ang pagsubok ay merong i-accomplish mga kapatid. Sa John chapter 6, isang maaksyong pangyayari ang naganap sa mga alagad ni Lord. Katatapos lang po nila kasi na magpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan ng himala ng 5 tinapay at saka ng 2 isda. Ngayon, pagkatapos po ng himalang yon, meron pong isang pangyayari kung saan ipinaranas ni Lord. Tingnan nyo si Lord mismo ang nagparanas sa kanila, okay? Dahil may mahalagang bagay silang matututunan. Ang Diyos mismo ang nagpadala, ang Diyos mismo ang nagparanas. Bakit? Kasi meron pala siyang gustong ituro. Okay take note merong gustong ituro ang Panginoon. Now, basahin po natin ito, John chapter 6, 16 to 21. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon.
Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at ano ang nangyari? At kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Now, dito po sa verse na ito, gusto ko pong pansinin natin yung salitang sa bandang ibaba, nang pasakayin nila si Jesus sa bangka, ano ang sabi? Agad silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Alam niyo po, pag tiningnan po natin ang iba't ibang translation na ito ng Bible at saka ng commentary, halos iisa po yung kanilang paliwanag. Yung pong kaganapang ito ay isang himala. Okay? Isipin ninyo, nasa kalagitnaan po sila ng lawa, mabagal at nakakatakot ang naging paglalayag dahil nga doon sa lakas ng hangin at alon. Pero, nang sumakay si Jesus sa bangka, nakatawid sila sa bagyo at nakarating sila sa planong pupuntahan. Now, ano ang lesson na makikita natin? Darating ang araw, mga kapatid, darating ang araw na itatawid ka rin ni Lord sa krisis na kinakaharap mo. Ang kailangan lang, pasakayin mo ang Panginoon. Kaya lang, baka mamaya tinakwil mo si Lord no? O kaya naman baka naman nagtatampo ka kay Lord, di ba, no? Now, hindi ikikwento ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Ito'y ikinikwento niya upang makilala natin kung sino siya at kapag kasama natin siya, may magagawa siyang maganda sa ating buhay. Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, isipin natin nasa kalagitnaan sila ng lawa, mabagal, nakakatakot mga kapatid. Pero nung dumating ang Panginoon, mga kapatid, nakatawid sila. So ito yung mensahe. Makakarating ka sa plano niyang destinasyon para sa iyo. Ngunit bago iyon, may ilang mahahalagang life lesson na ituturo sa iyo si Lord habang ikaw ay nasa kalagitnaan ng krisis na kinakaharap mo. Okay? Kung yung mga alagad, may natutunan sila, mga kapatid. Ngayon, atin pong sama-samang tuklasin ang 3 mahalagang lesson na itinuturo ni Lord dito sa John chapter 6, 16 to 21. Kaya mga kapatid, mahalaga na mapag-usapan natin ito at makita natin ang Diyos sa bawat crisis ng ating buhay. How do we see God in the midst of crisis? How, mga kapatid? Number 1, sometimes God leads us into crisis. Kapag nandiyan na tayo sa crisis, huwag nating pagbibintangan agad yung kung sino-sino o kung ano-ano. Ang unang isipin natin, baka si Lord ang nagpadala sa atin doon. At kapag ang Diyos ang nagpadala, tiyak, may magandang plano siya. At para mangyari yung planong yon, kailangan nating mag-mature, matuto sa bawat lesson. Sometimes, God leads us into crisis. Verse 16, nang magtatakip silim pa, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Alam nyo, hindi po aksidente na napunta sa bagyo ang mga alagad. Hindi po aksidente yon, mga kapatid. Hindi din po sila naligaw. Hindi rin po sila pinangunahan, hindi sila pinangunahan ni Lord. Ang totoo, tingnan nyo, ang totoo, si Lord mismo ang nag-utos sa kanila na sumakay sa bangka at tumawid sa kabilang pangpang. Meaning, ang bagyong kanilang hinarap ay hindi dahil wala sila sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil wala sila sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, nasa gitna mismo sila ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nasa ministry sila. Nasa ministry mode at si Lord mismo ang nag-utos. Now, importante ito, mga kapatid. Important note.
Bakit ba hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga bagyo? Yung bang, halimbawa, nag-church tayo, hindi tayo uma-absent, nagpe-pray, nagde-devotion tayo, ginagawa natin. Pero bakit hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga bagyo? Alam niyo mga kapatid, wala po kasing iisang sagot sa tanong na yan. Dahil iba-iba ang dahilan ng bawat bagyo sa ating buhay. Sa Bible, meron pong 4 na pangunahing kwento sa mga bagyo sa dagat. Meron pong 4 na kwento, no? At magkakaiba po yung dahilan. Una, halimbawa, si Jonah. Bigla, binagyo siya dahil sa sarili niyang pagsuway sa Diyos. Okay? So yun po ang una. May mga bagyong bunga ng maling desisyon. Naniniwala po tayo doon mga kapatid? 'Di ba? May mga nangyari na hindi maganda, ayun pala, resulta ng maling desisyon. Resulta pala ng katigasan ng ulo o pagsuway sa salita ng Diyos. At kapag gano'n ang sitwasyon, ang tugon dito ay hindi reklamo kundi pagsisisi. So yun po yung unang bagyo mga kapatid. At yun ang yung mga tripulante sa barko, mga kapatid ni Jonah, wala silang kasalanan doon. Yung mga nando sa barko, kasi di ba alam natin kwento, tinapon siya. Walang kasalanan mga kapatid. Pangalawa, si Apostol Pablo, habang papunta sila sa Roma, nabigyan na siya ng babala mula sa Panginoon, okay, na huwag munang maglayag. Bakit? Kasi may kapahamakang darating. Pero hindi siya pinakinggan ng kapitan. Itinuloy pa rin niya ang sariling plano. Ano ngayon ang nangyari? Inabutan sila ng napakalakas na bagyo at nauwi sa pagkawasak ng barko. Dito po, walang maling ginawa si Pablo. Sinunod niya lang ang Diyos. Nagbigay pa nga siya ng babala, pero nadamay pa rin siya sa bagyo dahil sa maling desisyon ng ibang tao. Una, yung bagyo kaya dumating kasi bunga ng maling desisyon. Pangalawa, yung bagyo dumating kasi bunga ng maling desisyon ng ibang tao, nadamay ka lang. Okay? Ilan sa atin dito, nadamay ka lang? Pwede, di ba, no? Okay, now, ano ang lesson makikita natin? May mga krisis tayong kinakaharap na hindi naman nating kasalanan. Maaaring bunga iyon ng maling desisyon ng ibang tao. Bunga ng pagkakamali, marahil ng isang miyembro ng pamilya, bunga ng maling pamamalakad sa trabaho, o bunga ng pangyayaring wala talaga sa ating kontrol. Pero ito po no ang mahalagang lesson. Si Jonah ay napunta sa bagyo dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos. Si Pablo naman ay napunta sa bagyo dahil sa pagsuway ng ibang tao sa salita ng Diyos. Ngayon, ito pong mga alagad napunta sa bagyo dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ganon ang naging kwento. Posibleng nasa gitna ka ng matinding bagyo ngayon, pero nasa gitna ka rin ng perpektong kalooban ng Diyos. Minsan iniisip natin na kapag may problema, baka iniwan na tayo ng Diyos at baka may mali tayong ginagawa. Pero hindi pala laging ganoon mga kapatid. Basahin po natin ito. May mga bagyo na ang layunin ay hindi para wasakin ka. May mga bagyong ipinapahintulot ng Diyos upang turuan ka. Okay? Kapag kasama mo si Lord, ang bagyo ay hindi destructive, kundi instructive. Sa gitna ng bagyo, may itinuturo ang Diyos, may binabago ang Diyos, may hinuhubog ang Diyos sa ating pagkatao. Tanggapin natin ang katotohanan ito mga kapatid. Lahat tayo ay daraan sa mga bagyo ng buhay. Ang pagiging faithful na mananampalataya, halimbawa, tapat ka, faithful ka. Alam niyo po, hindi exemption yan sa krisis. Kaya ito ang itanong mo, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin sa bagyong ito?
alin sa sitwasyong, iisa lang ang alinman sa sitwasyon mga kapatid, iisa lang po ang layunin ng Diyos. Ang kanyang kaluwalhatian at ang ating ikakabuti. When He leads us in crisis, He never leaves us there. Ang Diyos ay mabuti kapag inililigtas niya tayo mula sa bagyo. At ang Diyos ay mabuti rin kapag sinasamahan niya tayong tumawid sa gitna ng bagyo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, may mga panahon sa ating buhay na pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa apoy. May mga panahon talaga na pinapayagan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa mga baha. Pero, narito ang pangako ng Panginoon. Sasamahan niya tayo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Okay? Kung minsan ho kasi, na-focus na tayo sa lahat ng problema at bagyo. At kapag lalo nating iniisip, alam niyo yung parang lalong nagiging mabigat ang damdamin natin. Yung lalong bumababa ang tingin natin sa sarili natin, hanggang sa iniisip natin, kawawa naman ako. Okay? Parang magtatago na lang tayo ng magtatago. Busy tayo kaiisip sa mga ganung bagay. Pero ang hindi natin naisip, nandyan pala ang Panginoon. At kapag itinuon natin ang ating paningin sa Kanya, at nagsimula nating makita ang Diyos sa gitna ng ating krisis, alam nyo, hindi agad mababago yung sitwasyon. Pero ang unang magbabago, yung puso at pananaw po natin. Na sa gitna ng bagyo, masasabi natin, Lord, marami pong salamat, nandiyan ka. Lord, alam ko hindi mo ako pinababayaan. Hanggang sa mamaya, umiiyak ka na. At maya-maya, gumagaang na ang iyong kalooban kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon. At kapag nakagain ka ng lakas dahil tiningnan mo ang Diyos sa gitna ng krisis, nung tumayo ka, nakita mo, nandyan pa rin yung problema. Dahil malakas ka na, nakita mo, in Jesus' name, alis. At doon mo makikita ang himala ng Panginoon. Kaya hindi natin mapaalis minsan ng problema, wala tayong lakas na paalisin. Hello? Di ba? Ang lakas lang natin, sisihin. Yung kasing nasa likod ko. Yung kasing mga nakaitimang suot. Di ba? Dami yata nyo. Nako, sorry ho. Peace. Di ba? Minsan, dun tayo busy-busy eh. At eto pa, busy-busy tayong ibaba yung sarili ko. Hindi ko nagawa. Ba't ako nagkaganon? Tanong mo yung katabi mo, busy-busy ka ba, kapatid? Hindi, totoo po yung mga kapatid, no? Yung makita na, ang ganda po ng topic na ito, yung makita natin ang Diyos sa bawat krisis ng ating buhay. Amen? Because sometimes, number one, God leads us into crisis. Okay? God leads us into crisis. Kaya, mga kapatid, sa tuwing dumarating ang mahihirap na panahon, kapag mahirap na tumitindi ng tumitindi, tandaan mo, lagi kang may dalawang pagpipilian. Dalawa lang, mga kapatid. Dalawa. Okay? Sulat natin to ng 2 beses para hindi natin makalimutan. Okay? Now, dalawa. Maaari kang tumugon ng may takot o may pananampalataya. O kaya naman, maaari kang lumapit sa Diyos o, ano yung kabila? Lumayo sa Diyos. Kapag may crisis, mahalagang makita natin nandyan ang Diyos. At kapag nakita natin nandyan ang Diyos, haharapin natin ang crisis ng may pananampalataya. Kapag nakita natin ang Diyos sa gitna ng crisis, nandyan pala si Lord, lalo tayong lalapit sa Kanya. Pero kapag hindi mo nakita ang Diyos sa gitna ng crisis, magrereklamo kang lagi. Pag hindi natin nakita ang Diyos sa gitna ng crisis, diyan tayo kadalasan lumalayo sa ating Panginoon. Kaya nauso yung mga nanlalamig, nagbabackslide. Okay? Bakit? Kasi hindi nakita ang Diyos sa krisis. Kaya ang krisis, anong lesson mga kapatid? Ang krisis pala, sa unang point natin ngayon, isa lang po ang point natin ngayon. Ang point po natin ngayon ay sometimes God leads us into crisis. Ibig sabihin, ginagamit ni Lord yan.
Kaya wag na nating sabihin, ba't may dumating na naman? Naku, eto na naman. Naku, isa ka pa. Di ba yung mga, lalo yung pag nagkasunod-sunod. Di ba, no? Yung mga ganun tayong pagkakataon eh. Ngayon, hindi naman masama. Talagang naku. Katakot-takot ng naku. Di ba? Pero hindi masama. Kaya lang ang masama, yung hindi mo makita ang Diyos sa gitna ng crisis. Kasi doon sasama ang mukha. Di ba? No? Hindi pag din natin nakita ang Diyos. Kaya mga kapatid, si David, naalala ko po, no, si David, sabi niya, nung tumingin siya sa Panginoon, in-encourage niya yung sarili niya na tumingin kay Lord. Okay? Kaya, pwede ba nating palakpakan natin ang ating Panginoon? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sino po sa atin dito, yung feeling niya, ay nililid ka ni Lord sa crisis? Ilan sa atin dito excited na makita ang Diyos sa gitna ng crisis? Amen. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon natin, but I believe ito ang mensahe ni Lord sa atin ngayon. Kapag may crisis kang pinagdadaanan, maliit, malaki, o nararamdaman mo, magsimula ka ng tumawa ngayon. Huwag mo lang lakasan masyado. No? Ang ibig sabihin, yung maging excited tayo, kasama ko pala si Lord. Kasama ko pala si Lord. Amen? You can cry. Pwedeng lumabas yung tears mo. Ang tawag dyan, tears of joy. Why? Kasi nakita mo ang Diyos sa gitna ng iyong crisis. Humble yourself before God. Okay? Sabihin mo, Lord, may crisis na nakikita. Pero ba't parang mas na-excite ako lalo ngayon sa crisis na ito? Kasi alam ko nandiyan ka. Jesus, I want to see you. Jesus, I want to embrace you. I want to hear from you. Lord, magbabasa ako ng Bible because I want to hear from you. Gusto kong makarinig magmula sa iyo, Panginoon. Gusto kong umawit kasi alam kong nandiyan ka. Sa gitna ng pain, I will worship you. Sa gitna ng crisis, habang nag-aantay ako ng sagot, Lord, I will serve you. I will serve you.